Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay aking ipipresenta ang aming proyekto sa MathDev ng Material Science Division ng ITDI-DOST. Ang proyektong ito na Development and Performance Evaluation of Biocompatible Materials and for Design Structures for 3D Printed Artificial Bone Implants ay may kinalaman sa pagdevelop at pagsisiyasa sa mga materyales para sa bone implants na gamit ang 3D printing technology. Bakit nga ba 3D printing? Ang ating mga boto ay may kakayahang maghilom ng kusa. Kapag ito ay napinsala, lalo na kapag tayo ay bata pa, ang sanhi ay maliit lang na mga bali o pinsala. Ngunit, pag malaki na ang pinsala gaya ng malubhang aksidente, cancer, at iba pang kadahilanan, kailangan nito ng tulong sa pamamagitan ng tinatawag na bone graft or scaffold para maghilom ito ng maayos. Maraming aspeto na kailangan para maging biocompatible ang isang bone graft or bone scaffold. Ilan dito ay ang mga materials na gagamitin, pati na ang tinatawag na force at ang tibay nito or mechanical strength. Hindi dapat ito sobrang tibay kasi ito ay magre-resulta sa stress shielding na tinatawag kung saan natatransfer sa implant ang load o bigat ng pasyente at dahil dito, maaring mabagal o hindi na magkaroon ng growth ang buto. Pag mahina naman ito, ay magiging sanhi ng fracture o pagkabali ng implant. Ang proyektong ito ay may mga pangunahing layunin. Una, ang pagproseso ng CT scan ng pasyente para maging drawing at paggamit ng computer simulation na gagamitin sa 3D printing. Pangalawa, pagsisiyasat at pag 3D print ng mga pasadyang hugis na naangkop sa parte ng buto na gagamitin at pag-disinfect na ng 3D printed na parte. Ano nga ba ang 3D printing? Ang 3D printing ay isang proseso ng hililerang pagdagdag ng materyales para makabuo ng mga parte. Ang mga materyales ay maaring filament, powder o likido. Sa proyektong ito, gagamit tayo ng filament at powder. Ang filament 3D printer ay gumagamit ng plastic na mahaba kung saan ito ay pinapalambot sa isang nozzle o gripo sa pamamagitan ng pag-init dito. Ang galaw ng printhead o ang mekanismo na naglalaman ng nozzle ay naayon sa hugis ng ating i-print. Ito ay mahihalin tulad sa paggawa ng bahay kung saan ang hollow blocks ay hile-hilerang sinasalansan sa ibabaw ng iba pang hollow blocks na naunang nailagay. Sa selected laser sintering naman, ang materials na gagamitin ay powder. Ang powder ay pinatatamaan ng laser ayon sa hugis at pinagdidikit ito sa pamamagitan ng pag-init dito. Matapos ang mabuong layer na ito, ang buong platform ay bababa at ilalatag ang sariwang or bagong powder sa ibabaw kung saan magsisimula ulit ang laser para pagsamahin ang mga powder sa lace sa ilalim nito. Matapos nito, ang na-print na mga parte ng buto ay kailangan i-disinfect para mamatay ang mikrobyo na maaari maging sanhi ng infection kinalaunan. Para maging akma at maging biocompatible ang 3D printed implant, dinadagdagan ito ng karaginan. Ito isang natural na bagay na napoproduce ng mga halamang dagat na ginagamit din sangkap sa mga pagkain. Ang 3D printing ay mga sumusunod na kalamangan pag ginamit sa paggawa ng implant. Una, sa kadahilan ng Android ay galing mismo sa CT scan ng pasyente, mas sakto ang hugis at tabas nito. Dahil dito, mas magiging natural ang galaw at mas komportable ang pasyente. Pangalawa, dahil dinadagdag lang ang tamang dami ng materyales at kung saan ito kailangan, mas kaunti ang nasasayang dito. Pangatlo, ang iba pang impormasyon sa CT scan ay maaari ding i-3D print para mapag-aralan ng doktor ang bahagi ng pasyente na ooperahan at maaaring mag-ensayo para mapabilis ang operasyon. Sa ganitong paraan, mapapaiksi ang operasyon na magreresulta ng bawas sa mga supply gaya ng anesthesia at pagpapaliit ng pagganapan ng impeksyon. Kadalasan ay mas mabilis ang paggawa ng custom-made na implant kumpara sa mga conventional na pamamaraan.
Ang panghuli ay ang pag-disinfect gamit ang 3D printing. Ito ay sa kadahilan ng ang temperature o temperature na ginagamit sa 3D printing ay higit na mataas at hindi mabuhay ang mga mikrobyo dito. Kailangan lang sterile ang lugar na paggagamitan ng 3D printing pati na ang 3D printer mismo. So ngayon, alam na natin ang about 3D printing of implants at ang mga kalamangan nito sa mga iba pang teknolohiya. Ito ay isang bagong technique ginagamit ng sa medical application. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.